We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Iloilo City Police Office nagapaandam sa publiko kasunod sa nagwa nga video sa isa ka babae nga tuyo nga magbukas sa mga salakyan. Panibago nga CCTV video sang bus nga nadisgrasya sa Amtik ginalauman nga makabulig sa investigasyon sa aksidente. Kag ang mga dapat mahibaluan sa publiko sa home housing project sa Bacolod City, tutukan ta sang spotlight. Hi there mga puso, rise and shine. Good morning. This is GMA Regional TV Early Edition. Hi John. Good morning Adrian. Adlaw ka na sang Miyerkules, December 13, 2023. Ibalong ta naman nagapangunang nga balita sa Western Visayas. Ako si John Sala, live dire sa GMA Iloilo Station. Miyerkules na no. Ako naman si Iren Priatos, live na live ikan din sa GMA Bacolod Station. Subong agad dala sa gapo namon na madalag ko ang mga balita at impormasyon nga dapat ninyo mahibaluan bukod local news matter. Tutok na, kaya rin ang pinakaulihing nga mga balita sa bilog nga Western Visayas. Kag para sa ato nagapanguna nga balita sa buong Miyerkules, Iloilo City Police Office nagpahanumdom sa publiko ilabi na sa mga motorista nga magdoble halong ha. Matapos mag-viral ang video sa isa ka babae nga nagatuyo nga magpangbukas ang mga salakyan nga nakapark. Otoridad, ginpasiguro man ang seguridad sa mga pamalay. Subong nga madamo ang nagabakasyon. Yaring balita ang aton tutukan. Hambal nila diri lang kuno sa Pilipinas nagakatabo nga napindot mo na ang automatic lock sang salakyan. Ginasikyar kuno sa gihapon kun na-lock gid man ini. Trust issues yarn. Apang di bali na kuno nga mamunuhan nga sigurista pero sa Manong June ginasikyar gid isa-isa ang pertahan sang salakyan sini antes ini maglakat sa parking area. Balaan naman naton nga may nagaamo na kunti siguruhon ta eh. Ay ti karon tuod nga na-lock na way takabalo basi kung may mga isang seatbelt bala nagabunggo sa perta. Di taman mabalaan kung ano gid ang kuan nila basi ang mga nagaamo na kabalo man sila mag-abrace ang mga pertahan na asang salakyan bisa nakalock siguro. Ilabi na subong nga viral sa social media ang video nga ini sang isa ka babaye nga nagtuyo pamukas-bukas sa mga salakyan nga nakapark sa atubang sang mga establishmento sa syudad. Sino sa Iloilo City Police Office, ilan na nga natumod ang babae sa video nga may record sang pagpangawat pero wala sang formal nga reklamo. Ginapatihan may diferensya sa paminsaron ang babae. Sa piyak sini kinahanglan nga mag-aligmat ang publiko sa gihapon, ilabi na sa mga gamit nga ginabilin sa sulod sang salakyan. Siguruhon naton nga nakalaki na maayo kag gina-discourage naton ang tanan nga magbilin dira sang ilang mga malahalon nga kagamitan. Agud mas mangin protektado ang salakyan, dapat nga sa mga parking areas lang sa diin may security guards magpark. Magluwas sa mga salakyan, hugot man nga ginapanawagan sang ICPO ang pagsikyar sa mga pamalay antes maglakat o kung magbakasyon. Siguruhon gid naton man nga properly secured lock, properly masiguro naton naka-switch off ang aton nga mga kuryente dira sa aton panimalay, lock tanan, wala sing mga lugar or oportunidad nga masudlan ina sang kawatan. Ginaimbestigahan naman sang Iloilo City Government ang hitabo dala pahanumdum sa publiko nga mag-aligmat kag gilayon nga i-report pananglitan nga makakita sang kasubong nga insidente. John Sala para sa GMA Regional TV Early Edition. Makitaan sa CCTV video sa Barangay Lindero, Tobias Fournier Antique ang pagdulog sang bus nga nahulog sa pila sa Barangay Igbukagay sa Banwa sang Hamtik sang December 5 sang hapon. Base sa makita sa video, nagpanaog ang konduktor kag ginsundan sang driver. May gintandog ang mga ini sa magtimbang nga bahin sang bus. May pila pa ka mga residente nga nagbulig sa mga ini. Masobra 4 ka minutos ang gindugay antes nga naghalin ang bus sa lugar. Sa isa pagid ka video, makita naman ang bus
nga nagapasakay sang duwa pa ka mga babayi nga ginapahayag mga manunudlo sa amuman sa gihapon nga barangay. Ini nga video ang ginalantaw nga nakahatag o kung makahatag kasanagan sa istorya nga may ginkay o sa bus sang amo nga tion. Antes ini nagpadayon sa pagbiyahe kag na aksidente. Madumduman nga 19 ka mga sakay sini ang napatay. Lakip na ang 3 ka mga empleyado sang bus company nga Valia Car Transit Incorporated. Apat naman sa siyam ka mga nagkalasamaran ang yara pa sa kritikal nga kondisyon. Plano subong sang PDRRMO Antique nga magpakigangot sa Tobias Fournier MDRRMO agod nga makakuha sang kopya sini. Samtang sunod naman sa Media Relations Officer sang Valia Car Transit nga si Jade Cibalios nga antes magwang ila units ini ang gina-check gid antes kaga posible naka-eksperyensya ini sang problema sa dalan. Handa man ang kompanya kung may ipatigayon nga investigasyon. Ebidensya pa na nag-check sila kung yung mga gamit. Meaning, pa siya driver, nakapatyan, may napatyan na may diferensya sa lakyan. Basis man na siguro, makakuha sila ng mga iba pa mga details. Mapugso sa Bacol City naman ginpaiway sang Bacod Incorporated nga affiliate sa National Transport Organizations nga Manibela kag piston ang nauna sini nga plano nga magpatuman sa transport strike subong adlaw. Apisar kuno ukon apisara kanselado na posible sa gihapon nga madayon ang untat biyahe sini nga semana sang kapin 1,000 nga Bacod operators and members. Natunga sa duha ka paksyon ang grupo nga Bacod apang sa piyak sini tingob kuno sila sa gihapon sa away kontra modernization kag consolidation deadline nga gutob na lang sa December 31. May aragid nationwide transport strike ang aton nga piston. So sa Bacolod dire nagaga-unite man kami sa nga piston dire para sa tikang para sa aton tanan nga kausa nga hindi madula sa dason nga binulan kag hindi makonsolidate na. Special non-working day sa bugos nga Pilipinas ang palaabuton nga December 26, Martes inang adlaw. Ini ang gindeklarar pinaagi sa Proclamation number 425 ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga ginpagwa sang Malacañang Palace kahapon December 12. Tinutuyo sini nga madugangan ng tion sa mga Pilipino nga makaupod ang ila mga pinalangga sa kabuhi sa selebrasyon sang Pasko. Pinaagi man sini mapabakod ang relasyon sang mga pamilya, mapaayo ang sosyudad kag maduso ang domestic tourism. Para na sa karon sa pag-idakop sang otoridad ang duha sa mga pinaka-most wanted person sa Western Visayas. Ang damnaglang nadakpan sa Banwa sang Carles, Iloilo sa makatapos ang Batan MPS Aklan upod sa iban pagid nga mga unit sang PNP si alias Rogelio. Ini ang number 3 nga most wanted person sa rehiyon bangod sa kaso nga 2 counts of rape kag acts of lasciviousness. Sa San Rafael, Iloilo naman ang gindakop sang San Rafael MPS upod sa iban pagid nga unit sang PNP si alias Vienna. Ini naman ang number 7 most wanted sa rehiyon bangod sa kaso nga 3 counts of rape with carnal knowledge. Madamo kabahin sang pungsod ang maga-enjoy sang manami apang mainit nga panahon subong ang Miyerkules. Suno sa Pag-asa padayon nga nagaluntad ang easterlies o kunang mainit nga hangin halin sa Pacific Ocean. Sa piyak sini magatuga naman sang magalumon nga kahawaan kag manipis nga pag-ulan sa Northern Luzon kag Quezon Province ang hangin amihan. Base sa rainfall forecast ang Metro Weather lauman ang pag-ulan sa pila ka parte sang Western Visayas subong nga adlaw. Manipis tubtob kasarangan nga pag-ulan ang maeksperiensyahan. Kapuso para naman sa ato ni Globalita sa buong aga, malapit 1,000 ka mga seal kag sea lion napatay bangod sa bird flu outbreak sa southern Brazil. Sa Colombia naman, kapin 380 katonelada sang iligal nga droga kumpiskado sa kapin na 1 ka bulan ng International Anti-Narcotics Operations. Nakatutok Julius Bilacaol. Malapit 1,000 ka mga seal kag sea lion sa southern Brazil ang napatay bangod sa bird flu outbreak. Inanggin palayag sang otoridad nga nagatinguha subong nga mapunggan ang paglapta sa makamamatay nga virus sa commercial poultry. Sa Rio Grande do Sul,
942 ka mga mamal ang nagkalamatay bangod sa infeksyon tuga sang avian influenza. Pilaman sa mga ina na sapuan nga nagakumbulsyon sa mga hunasan. Ang nagkalamatay nga kasapatan ang ginpanglubong kaginpangsunog para malikawan nga makalaton sa tawo kag iban pa nga kasapatan. Kapin 380 ka tonelada sang ilegal nga droga ang nakumpeskar sang otoridad sa ginpatigayon nga International Anti-Narcotics Operation sa Colombia. Suno sa Colombian Navy. Ini ang ginakabig pinakadako nga kapierdihan sa transnational drug trafficking. Sa 45 diyas nga operasyon nga nagsakop sa 42 ka kapungsuran sa 4 ka mga kontinente, natipon ang 195 ka tonelada nga cocaine, 175 ka tonelada nga marijuana, kag 14.5 ka tonelada nga hash o kon ginproseso nga parte sang cannabis. Nagpasakop sa operasyon ang mga kapungsuran sang Estados Unidos, Belgium, Spain, Indonesia, Senegal, Colombia kag Brazil. Julius Bilacaol para sa GMA Regional TV, Early Edition. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Kapin 200 ka housing units ang ginalauman nga ma-deliver sa mga benepisyaryo sa New Home Housing Project sa Bacolod City subong nga Disyembre. Kilala man bilang pambansang pabahay para sa Pilipino program, tinutuyo sa proyekto nga makahatag sang ilistaran sa mga informal settler. Ang pinakaulihing nga update sa proyekto, hibaloon ta sa Spotlight. Hi there mga kapuso, welcome back here so watching GMA Regional TV Early Edition. Mga kapuso, are ang pamangkot, gusto mo bala magseparar? Gusto mo bala nga may ara ka na sa imo kaugalingon nga balay? Nang atong tutukan this morning, kaupod naton ang isa sa mga project coordinators ng Home Housing diri sa Bacolod City, Sir Rodel Parcon. Nga isa man sa mga executive assistants si Bacolod City Mayor Albi Benitez. Sir, good morning. Merry Christmas. How are you? Kumusta na? Merry Christmas, Adrian. Good morning. Good morning sa Tagpalamante. Salamat sa sining oportunidad nga ginhatag mo sa aton nga syudad. Yes, sir. Kamusta, sir, ang developments ang aton nga 4PH program, especially no nga ining Bacolod City, pinagi man sa aton Bacolod City Local Government Unit, pioneer nga program ang ginpahamtang sang aton national government. We're talking about 10,000 condominiums type units diri sa syudad sang Bacolod. Yes. How are we faring so far? We're doing good, no? We're doing good in terms of una sa paghatakta sa mga applicants, no? Out of the 10,000 ang akon nga system nga ginapadlagan, may 3,000 ako ka applicants. Okay. Tapos on the construction side, nagtsugod lang kita mga June ha. Pero as of this December, may ara na kita isa ka unit nga matapos na gina sa fully by mga December 15. Then may gasunod na nga duha pagid ka buildings, no? Hasta 4. Tapos ang aton human settlement 50-50 ng allocation. 50 built, 50 open space. Okay, pero sir, ang prioridad naton nga mahatagan o kon makabig bala naton benepisyaryo sa aton pabahay program, amo gini aton mga poorest of the poor o kon nagaganar at how much? Ang hindi gimani siguro matawag ta nga poorest of the poor. Okay, please correct us, sir. Ang target ta ni ang mga homeless nga pag-ibig members. Okay. So kung tanawon ta, pag nagpag-ibig member ka, but sige nun, hindi ka lang empleyado. No? Pwede ka man nga self-employed, pwede man nadagani mga driver. Okay. Tricycle drivers, informal vendors, tanan pwede sa pag-ibig. So sila na dang aton nga target actually. Amo ni nga mga segments sa mga tao ang backbone sa aton ekonomiya. Ginatudloan ta sila nga ang pagbalay sa sining panahon mangin mahapos kay buligyan ka sang gobyerno. Pero more than that, ang account is a savings account. Okay. It's a piggy bank actually. No, ang ginahulog nimo nga bayad imo na, no? So at the end of the day, after a lifetime of working hard, may ara ka asset worth 1 million, 1.5 million. Sir, ari naman sir, tutukan nato no. Ako naton o kung sa hindi, babulubudlay ipahangop sa iba naton nga mga residente sa syudad sang Bacolod, kay sa mga kapuso naton ang bulanan nga balayran. Ballpark figure as per the reports man sang aton LGU kag sa imo man sir nga grupo sa Home Housing kag sa BHA is 2,300 pesos on a monthly basis ang balayran. Sa sulod kulang-kulang 30 years kung sumasumahon naton, kaya bala sang aton mga residente ang ini nga balayran?
Ako base sa akon pagtuon sa Family Income and Expenditure Survey. Yes, sir. No? Kaya na sang duha ka mag-asawa, nga minimum wage workers. Okay. So, but yun nun, may tag 10,000 sila, may 20,000 sila, duwa ila bata. No? Tikon kwaan ta sila 2,003. Barato na kaayo. What is the biggest challenge so far nga ginapangatubang sang imo nga grupo in campaigning for our minimum wage earners in Bacolod City to actually apply, sign a form, go through a rigid documentation process, and get a unit? Ako sa target market nga amo ning mga hobinista nga may minimum wage workers, earners gali kag do wala ko problema. No, ang mga resistance actually sa mga informal settlers tabla, no? Kay sila ni ang nagsulod dire nga nagrisgo, no? Nga nagsulod sa mga komunidad nag-squatters, pero they also productive. Ang ginauna talanay ang mga kabataan nila nga napatapos nila eskwela nga gaobra. Amo nang ginahingyo ko sila, pwede bala kay may mga pag-ibig members ng kabataan nyo, haylon ta sila, ibutang ta to sila. Ari, sir, basic numbers lang, how big is the unit? Pagkatapos, if we try and appreciate the value of this unit versus sa mga kondo sa buong ginapaligya in many areas of Bacolod City, kamusta man? How will this fare? Ang gina-offer ta is, ang standard ta is a 24 square meter unit. May kitchen ka na, no? May CR ka. Then may space ka. Bahala ka sa space mo. Available na sa for 2 rooms kung gustuhin mo. Basta Pag-ibig member ka lang, sa Pag-ibig ka na yung mabayad Sulod ka anay, book ka loan sa Pag-ibig, then sulod ka, then bayad ka sa Pag-ibig bulan-bulan. Kung pwede, hangyoon ta na mga hubin-hubin tang upod sa atong balay, no? Kabataan ta, hinablos ta, no? Mga apo ta. Nga magkadto sila sa Bacolod Housing Authority kag mag-apply, no? Kag i-avail nila kay ini isa sa pinakanami nga programa. Isa ka syudad nga maka-attract damo nga tao, dapat gwapo ang yan human settlements. Plastado ang mga tao, inclusive kag sustainable ang growth. Gusto mo magkabalay, apply na kag magpa-assess kung ikaw bala ang may kapasidad nga magsulod sa sining nga programa. There you have it, Sir Rodel Parcon. Sir, Ming Aga, Merry Christmas. Ming Aga, Merry Christmas. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Bukas na sa publiko ang Hibauan Flyover sa Mandurriao, Iloilo City. Ini matapos ginpatigayon kahapon sang hapon ang inaugurasyon sang proyekto. Magluwas sa mga opisyal sang DPWH-6 nagabot man si Anay Senador Franklin Drilon ang isa sa mga nagduso sa mga proyekto. Ang proyekto nagabalor sang 591 million pesos kag nagalaba sang 240 meters. Sang Lunes isa ka dry run ang ginpatigayon dire kun sa diin gintugutan nga makaagi ang mga salakyan nga wala nagalapaw sa 27 tons ang kabugaton. Ginadumilian naman nga makaagi sa flyover ang mga bisikleta, tricycle kag mga salakyan nga may masobra sa 3 ka akso. Mapugsa mga empleyado naman sa Negros Occidental Provincial Government ginpaidalom sa mandatory drug testing. Pati ng gobernador kag iban pang mga opisyales nakatutok Irene Pedreso. Wala sa nangin exempted sa mando ni Governor Eugenio C. Lacson nga ipaidalom sa drug test ang tanan nga nagatrabaho sa provincial government. Ang mga job order, casual, contract of service employees, pati na opisyales ang nagkasa sa test nga nagatuyo lantawon kung may nagagamit sa illegal na droga sa hanay sang LGU. May sanctions kita nga yatag, no? And of course, na-announce naman na sila. We are hoping that as a matter of procedure, it's accepted biskan sa din ng LGU subong nga maka-ensure kita drug-free workplace sa provincial capitals. Wala naman sung problema sa pila ka mga empleyado ang test agud mapakita nga hilway sila sa droga.
Puto mga Gio, maklear ba lang mga ilang mga galingon, mas nami ang wala kami agabisyo. First is kung magkadto ka sa private, mahal gid ang magpa-drug test. So bintaha ni sa aton nga mga government employee kay first libre ni siya. At the same time, mangin aware man ang mga empleyado kung anong gakalatabo sa aton nga susyudad. Magluwas sa mga empleyado, nagpaidalong man sa drug test ang gobernador sa probinsya. Ang drug test pamaagi sang gobernador, agud masiguro nga drug-free ang provincial capital. Aileen Pedreso para sa GMA Regional TV Early Edition. Problema sa malnutrition sa syudad sang Iloilo, luyag solusyonan paagi sa paghatag sang Minggo Meals. Ining balita ang aton gitutukan. Problema mo man bala ang pagpakaon sang healthy nga pagkaon sa imo mga kabataan? Kaangay na lang kay Mami Yolin. Ang iyalin mga kabataan ang halos mabudlay gid kuno pakanon sang utan, gani malapit sa balatian. Isa palayunan sila kung paano sila pakanon mo. Pag mapili, mas laki sa daan sa pagkaon nila. Sa syudad sang Iloilo Yara sa 1,933 ang mga kabataan nga malnourished. Gani pinaagi sa inisyatibo sang grupo nga Negrense Volunteers for Change. Luyag nila nga mapanubo na o kung mapapas ang malnutrition sa syudad. 59 ka mga kabataan ang napilian gikan sa mga distrito sang Mandurriao kag Molo nga manginkabahin sang nutrition program. Sa diin paghahatagan sila sang Minggo Meals. Ang Minggo Meals ang may ingredients nga rice, munggo, malunggay, kag para ma-enjoy sa mga chikiting, may flavors nga chocolate, ube, kag kalabasa. Ang program naman long-running na ni, we've been running this for 13 years. We have served 60 provinces across the country. No? So, but since lapit kami sa Iloilo, this time we're focusing on Iloilo Province and Iloilo City. Magluwas ini, may mga medical check-up kag counseling man para sa mga ginikanan. Hindi lang mga ginikanan kag kabataan na nabuligan sang grupo, kundi pati man ang mga mangunguma sa diin nila ginakuha ang mga produkto. Our only source of raw materials are the small farmers. No? So, we buy directly from them at market prices. So, gadula ang middleman in purchasing the prices. So, that's become our policy. And we also, even the rewards that we give to the mothers are also purchased locally also. Sa 13 ka tuig nga ginimplementar sa grupo ang nasambit nga programa, 83% kanangin madinalag unang ila kampanya. Ang mga kabataan nga ginpaidalom sa programa ang hatagan sa isa ka tuig nga supply sini kag iga-evaluate kung mangin epektibo man ini. John Sala para sa GMA Regional TV Early Edition. Trivia kita mga puso, nabalaan mo na bala nga ang St. John Nepomucene Church sa Banwasang Tangalan na Klan ang ginakabigali nga pinakadaan nga simbahan nga human sa bato sa mga probinsya. Ginpatindog sa sulod sang 28 katuig halin 1861 tubtob 1889 ang simbahan ang human sa mga limestone kag corals nagikan sa barangay Afga sa among Banwa. Para ini ang matigayo nagbululigay ang kalalakinhan, kababainhan kag kabataan sa paghakot sa materyales halin sa pagbutlak sang adlaw tubtob sa pagtunod sini. Ang St. Nepomucene Church ang kilala man bilang Tangalan Church. Ara mga kapuso, nabalan mo na. John mga puso, kung mabudlay ang wala sang kaugalingon niya balay, ano pagidaihan? Kabudlay kung wala naging sang ilistaran, wala sa edifisyo nga magaproteher sa aton kaugalingon. Inchaktoy na Adrian sinugani sa American sociologist kasi Matthew Desmond, housing is absolutely essential to human flourishing. Without stable shelter, it all falls apart. Kag hindi importante mga kapuso ang kadakuon sang balay, ang importante ang sahi sa mga tawo nga naga-istar diri. 12 days ago na lang, Bao Pasko na! Madaming salamat sa pagtutok rin sa amon sa GMA Regional TV Early Edition of the nakita Lunes subto Biyernes. May mo ninyo malato aton nga episode sa www.gmaregionaltv.com kung mag-subscribe sa aton official YouTube channel GMA Regional TV. Ako si John Sala. Ako naman sa Irid Prietos, bugos sa puwersa para sa mas dakong amisyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod. Good morning, kapuso!